Magandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatiran at mga nakikinig ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus. So ngayon po ang pag-uusapan natin ang 1,000 taon at ang huling paghuhukom. Episode 13 na po tayo. So, umpisahan na po natin. Sa ating pagsisimula ay mga nakikinig at mga anak ng Diyos, magandang gabi po talaga sa inyo lahat. Naway tamuhin ninyo ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos Ama na nasa langit. So, ito nga po ang ating pag-uusapan, kung paano igagapos si Satanas ng 1,000 taon at saka ito pakakawalan matapos ang 1,000 taon pa. So makinig po kayong mabuti. Naway pumasok sa inyong puso't isipan ang aral na ito ng Diyos, sapagkat napakahalaga po ito para sa lahat na iniwan ng ating Diyos, ang banal na aklat, upang magkaroon po tayo ng kaalaman, malaman po natin ang katotohanan, makilala po natin ang ating Diyos at nang tayo'y maligtas sa dagat-dagatang apoy, upang hindi po tayo maparusahan dito. So basahin po natin sa Pahayag 20 verse 1 to 3. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na walang iba kundi ang Diablo o Satanas. At iginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa bangin na walang kasing lalim, saka isinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makalabas at makapangdaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. So dito po maghahari ang ating Panginoong Hesus sa mundo kapag naihulog na si Satanas, naigapos na po siya sa napakalalim na ito. Kapag siya po ay naghahari na, mayroon na pong kapayapaan, kaayusan at pagmamahal na matuwid na pamamahala. Pagkatapos nito ay palalayain si Satanas ng maikling panahon. Dito nga po ay ginapos si Satanas at inihagis sa bangin na walang kasinlalim sa loob ng 1,000 taon. Sa pagdating kasi ng Panginoong Hesus ay maghahari siya dito sa ating mundo sa loob ng 1,000 taon. Dito makakapiling siya ng mga tao sa loob nga ng 1,000 taon. Ang makakasama niya dito ang mga mananampalataya na nagtiis, sumunod sa Diyos hanggang kamatayan, mga pinugutan ng ulo dahil sa pagsunod nila sa kordero. So basahin pa natin sa Pahayag 20 verse 4 to 6. So sila pala ay unang binuhay na nananalig sa Panginoong Hesus, mga nagtiis ng hirap at inusig, pinahirapan hanggang sa mamatay. Wala sa kanila ang pangalawang kamatayan at sila ay magiging pari ng Diyos at ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ituloy natin sa Pahayag 20 verse 7 to 10. Dito sa ating nabasa na palalayain si Satanas, makalipas ang 1,000 taon, lalabas siya upang dayain ang mga bansa at titipunin niya ang Gog at Magog sa pakikipagdigma at kasindami ito ng buhangin sa dagat. Kung imagine natin ito, sobrang dami at kumalat nga sila sa buong mundo
at pinaligiran ng mga kampo ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal na lungsod. Dahil dito umulan ng apoy mula sa langit at tinupok nga ang mga kampon ni Satanas. At itinapon nga ang diablo na nandaya sa dagat na apoy at asupre na pinagtapunan sa halimaw at sa huwad na propeta. At magkakasama silang pahihirapan araw at gabi, magpakailanman. So ito po ay napakahirap na kalagayan kapag nandun ka sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, ang sinusunog ka sa apoy na hindi naman namamatay. Nararamdaman mong para kang iniihaw. So napakasakit at walang hanggang kaparusahan na po ito. Dito naman po sa mababasa natin ay ang huling paghuhukom. So basahin po natin at nang malaman natin ang gagawin ng Diyos sa mga taong masasama na hindi sumunod sa Kanya, nagbaliwala sa Kanyang salita, mga nagpasasa sa kahalayan, at ni hindi iniintindi ang Diyos, ni hindi nakikinig ng salita ng Diyos na galing sa Biblia. Mga inuuna pa nila ang pagpe-Facebook o social media, mga walang pagpapahalaga sa kabanalan at pagiging matuwid. So basahin na po natin sa pahayag 20 verse 11 to 15. Sa nabasa natin na humarap sa trono ng Diyos ang lahat ng namatay, maging dakila at hamak. Binuksan ng mga aklat at isa pang aklat. So marami palang aklat ang Diyos. So dito po isinusulat ang ating mga ginagawa sa mga aklat ng Diyos. At binuksan pa ang isa pang aklat. Ang aklat ng buhay. Ito po ang Book of Life. Dito po nakasulat ang mga taong nananampalataya, mga sumusunod po sa ating Diyos. Mga naglinis ng kanilang mga kasuotan. Gumagawa po ng mabuti, tumutulong sa kapwa. Hindi po nag-iisip ng masama. At palaging sumusunod po sa ating Diyos. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Ayon sa nakasulat. So ito po ang palagi kong binabanggit na ang lahat ng ginagawa natin dito sa lupa nang tayo ay nabubuhay pa, isinusulat pala ito sa mga aklat ng Diyos. At dito nga tayo ay huhusgahan o hahatulan ng Diyos sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. At dito nga itinapon sa lawa ng apoy ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero mula noon hanggang ngayon. Ang aklat ng buhay ay ang listahan ng Diyos na mga mananampalataya. Ito nga po ang mga gumagawa po ng mabuti, tumutulong sa kapwa, mga taong mahabagin, matuwid, palaging nananalangin, at nagbubulay-bulay o nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala na silang ibang iniisip kundi ang magbahagi ng salita ng Diyos ang gumawa ng mabuti sa araw-araw. Banal at sumusunod sa ating Panginoong Hesus at sa ating Panginoong Diyos. Kung kayo po ay mainitin ang ulo, walang pasensya, nagbabait-baitan, nagpapakitang tao lamang, gumagawa pa ng masama, tulad ng pagsisinungaling. So, iwasan po natin ang pagiging sinungaling. Kung kayo po ay madalas nagsisinungaling, iwasan nyo na po ito. Nabagkat hindi po kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At itatapon po ang lahat ng sinungaling sa naglalagab na asupre. Ito po ang nakalagay sa aklat ng ating Diyos. So, pagnanakaw, nakikipagrelasyon sa hindi asawa, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, nangangalunya, umapatay o nagpapapatay, nanunuhol o nagpapasuhol, mga nanlalait, makasarili, mapagsamantala sa kapwa,
palamura, o masama ang lumalabas sa bibig. Mga mahilig sa bisyo na hindi naman naluluwalhati ang Diyos. Mga hindi nagsisimba na dapat ay gawin ito na isa sa 10 utos po ng ating Diyos na napakahalaga para sa Diyos. Ang araw po ng ating Diyos, 6 na araw po na ginawa niya ang langit at lupa. Sa 7 araw siya po ay nagpahinga. So itinangi niya po ito at dapat po ingatan nating banal ito para sa Diyos po ang araw na ito, 7 araw. So mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nananalangin po sa mga Diyos-Diyosan, naglilingkod dito at sumasamba sa bulto na ginawa nilang Diyos na hindi dapat. Kung ating pong iisipin ang Diyos ay makapangyarihan, di po tayo dapat tumawag o manalangin sa mga rebulto, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. Alam niya na po kung ang ating mga kailangan bago pa tayo lumapit. Kilala niya po tayo kahit ilan milyon pa po tayo. So ganyan po kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi niya po kaya po ipinagbabawal niya ang paggawa ng mga rebulto, ang magkaroon po ng mga larawan o rebulto na mababasa natin sa Exodus 20 verse 3. So mag-isip-isip po tayong mabuti kung ang ating relihiyon ay gumagawa ng ganito. Sinabi na po sa pahayag na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa nito, at ang kahantungan nila ay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, at hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So matakot po tayo sa ating Diyos at paniwalaan ang kanyang banal na salita. Sumapalad po kayo kapag kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay nakalagay rin sa pahayag. Dahil ito ang dapat paniwalaan ng lahat. Ito ang nagsasabi ng katotohanan, ang buhay, ang pag-asa ng lahat. So makinig po lagi sa nagtuturo tungkol kay Jesus na mababasa po sa Biblia. Sa gayon, mabubuksan ang ating espiritual na kaisipan. Maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Malalaman po natin ang katotohanan. Ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. So ang lahat ng tao ay hindi pa malaya kapag hindi pa po sila nakikinig ng salita ng Diyos. At hindi pa po tumanggap sa Panginoong Jesus. So yun lang po ang ating topic sa pahayag. Pagpalain po kayo ng Diyos Ama na nasa langit sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, kayong lahat po ano may sakit, anumang sakit, ang meron po kayo sa oras na ito, pagagaling po kayo ng Panginoong Jesus. Manalig lang po kayo at maniwala na kayo'y pinagaling na. In the mighty name of Jesus, masamang espiritu ng mga sakit, tinuutusan ko kayo na lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Layas sa namang sakit ang meron kayo, kayo'y gagaling in the mighty name of Jesus. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain po kayo ng Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.